umaga, Rhea. Good morning po, sir. Kumusta? Mabuti naman po. Okay po, sige. Bago tayo magpatuloy, allow me to just read a passage sa Ecclesiastes chapter 1 verse 14. Ang sabi dito, I have seen all the works which have been done under the sun, and behold, all is vanity and striving after the wind. May the Lord add blessing to the reading of His Word. Dito sa talatang ito yung bahagi ng pagsasalaysay ni Haring Solomon. And King Solomon used to be, maybe up until now, siya yung hari na grabe yung kanyang wisdom na binigay sa kanya ng Panginoon. When God asked him ano yung gustong ipagkaloob sa kanya ng Diyos, hindi siya humingi ng power, hindi siya humingi ng knowledge. Ang kanyang hiningi ay wisdom. At dito nga, towards the end of his life, ito yung kanyang sinulat ng Ecclesiastes. Pinakita niya na after having experienced everything that God has given him, power, popularity, wisdom, knowledge, and everything, at the end of his life, near the end of his life, ang sabi niya, everything is vanity. Ibig sabihin ng vanity, walang kabuluhan, no? Kaya dito sa talatang ito ay yung paalaala niya na everything is vanity aside from the things of God, aside from knowing God, aside from experiencing God in his life, yung ganun. No? Kaya doon din siya tumungo kasi kumbaga sa buhay niya dumating din yung punto na dahil sa kanyang kasikatan, sa kanyang kapangyarihan, kayamanan, napariwara siya ng saglit, no? Kasi nagkaroon siya ng maraming concubines at yung concubines na yon ay may mga diyos-diyosan na sinasamba at pansamantala nadala din siya doon sa gano'ng paniwala. Pero yun nga, sa bandang huli, he realized his mistakes, he asked for forgiveness, and God forgave him. And then yun nga, na sabi niya na talagang lahat ng bagay sa mundo ay talagang nothing. It's nothing. It's just a whip, no? Parang saglit lang nawawala at nawawala. And what would matter most is our belief and trust in God, who is more than anything that we could even ask for. Let's pray. Father, we praise and we thank you, Lord, for reminding us that you are more than anything on earth. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig at sa iyong kabutihan. Tulungan niyo po kami sa aming pagpapatuloy ng aming pong pag-aaral patungkol sa spa management, Lord, that we are going to learn some more and that whatever learnings we might have, Lord, magagamit po na namin, Panginoon, even myself, para po sa pagpapatuloy po ng pagpapalaganap ng kaayusan at kahusayan, Panginoon, sa larangan ng pagmamasahe. Father, we bring back to you all the praises, honor, and glory. In Jesus' name, amen. Okay, so there you are. And Morning po. morning. How are you? Okay ka lang? Okay Okay lang naman tayo? po. Yes po. Sige. So today, tayo magpapatuloy ng ating aralin and we would be discussing on and about destination spa. Last meeting, napag-usapan natin yung patungkol sa day spa. Ano yung malaala Yes. mo tungkol sa day spa, Rhea? Yung days pa po, yung pong wala po tayong overnight na ah, gawain sa, wala po tayong overnight na spa ating sa ating spa po, yung pong overnight na ah, hindi naman massage po, yung kumbaga po, yun po, yung sa massage po natin pala. Yung serbisyo na hindi siya Yung service. overnight, no? So, Yes po. yeah. It happens only within the day. For example, Yes yung po. massage, 1 o 2 oras, parang gano'n, no? Per Yes per po. client. Okay? At actually marami pang ano siya, makita natin yung sa last time na pinag-usapan natin yung patungkol sa day spa. Ang accessibility niya kasi malapit lang, no? So, for Opo. example, like what happened to me last week, when I sensed na gusto ko magpamasahe, lumakad lang ako. Mamaya nandiyan na ako sa isang spa, nagpamasahe na ako.
Okay. So, yung proximity, yung lapit niya doon sa client. Yun yung isang major advantage ng day spa. And then, yes, like what we said, like what you mentioned, wala namang siyang overnight facility. So, within the day, matanggap mo yung service and ma-enjoy mo yung service na yon. And then, after that, you go home. Now, sa ating pag-aaral ng dito sa destinations pa, una sa lahat, tingnan natin ano ba yung pinaka-main objective, no? So, ano ba yung objective ng ating pag-aaral regarding sa destinations pa? Let's take a look at that. Okay. Okay. So before going into that, yung objective natin is, hindi ko na ilagay sa slide, pero ang sabi dito is for you to be able, or any student to be able to discuss or define what a destination spa and how it distinguishes itself from yung tinatawag nating day spa or even yung resort spa. Okay? Particularly regarding sa accommodation and yung kanyang mga programs, mga activities. Pangalawa, for you to be able to identify ano ba yung masasabi nating core component ng isang destination spa o yung kanyang programa. Halimbawa, patungkol doon sa fitness, nutrition, education, and even the traditional massage therapies. Pangatlo, for you to be able to explain the concept of yung tinatawag na transformational wellness experience. Ano ba ibig sabihin ng transformational wellness experience? Ito yung later on we'll find out na ito yung may patungkol doon sa yung buhay natin na meron siyang changes, no? Particularly sa larangan ng health and wellness. May transformation mula sa dati nating mga ginagawa until such time that we are being educated and then we've learned the benefits of doing a healthy lifestyle, pursuing a healthy lifestyle, then nagkakaroon ng transformation. Okay? And later, sa ating pagpapatuloy ng ating discussion, we'll find out and we would have a case study, no, sa isa sa kilalang kilala. Hindi lang sa Pilipinas, kung hindi maging sa buong mundo, no, yung our very own The Farm at San Benito. Ito yung sa Batangas. Okay. So yun yung ating titingnan at bago tayo magpapatuloy, yan, tunghayan natin yung sumunod natin na slide. Ano ba ang destination spa? What is a destination spa? Okay. In our definition, makikita natin that a destination spa, also known as a wellness resort, okay, is a residential facility where the primary programs or the primary purpose is to provide guests with comprehensive, immersive programs to enable their overall health and well-being through professional services and support. So the key word here is yung kanyang serbisyo komprehensibo. No, this is comprehensive. And hindi lang comprehensive, sabi din ko dito na this is immersive. No? So ibig sabihin nun, ano siya, no? Yung talagang nararanasan mo. Hindi lang sa konsepto na naisip mo, kung hindi, ito'y nararanasan mo. Okay? And the purpose is to provide guests with not only these services, kung hindi, yung sabi nga natin, overall health and well-being. Kaakibat dito yung professional services and support. So later we'll discuss in details ano ba yung mga services na nakapaloob sa Destination Spa, and in particular tulad ng nabanggit na natin kanina dito sa San Benito, The Farm at San Benito sa Batangas. Okay. Now, we've done that. Ang sabi nga dito, there is a golden rule for destination spas. Okay. May golden rule. Ano yung golden rule? Sabi dito na the spa is the reason for the trip. Ibig sabihin yun, ang purpose, ang dahilan ng pagpunta natin sa biyahe na ito ay para matunguhan natin yung spa itself as a whole, no?
hindi lang yung para ma-enjoy natin yung kanyang amenities, no? Yung nakita natin na napakagandang paligid, no? Yung kanyang very relaxing atmosphere. And by the way, naalala ko kasi one time when I was still active sa ating Spa Association of the Philippines, nagkaroon kami ng visit dito sa Batangas at napuntahan namin, no, through the kasi ang may-ari ng ng the farm is also a member of the Spa Association. So they invited us in, and then alam mo ang isang kapansin-pansin na rule ng spa o ng destination spa is pagdating mo sa yan, yung this is the entrance, no? Ito yung pinaka main entrance ng kanilang ng spa. Mayroon lang silang designated area wherein you can use your cellphone. Yun lang, no? Pagkalagpas mo na doon sa sabi nga nila yung demarcation line o yung prescribed area na pwede lang gumamit ng cellphone. Paglagpas mo diyan, wala ng cellphone na inaalaw. Ayan. Bakit kamo? Yun nga yung aming tanong agad eh. Bakit bawal? Kasi sabi nga nila, para ma-immerse ka at ma-enjoy mo yung talagang totoong relaxation. No? So, kasi ang cellphone is kadalasan kung saan mo bitbit, minsan pagka may tumatawag, problema yung dinadala, yung ganon, o na-distract ka na. Di ba? Instead na napakaganda ng paligid mo at ginastusan mo yan. Kasi pagka pumunta ka sa destinations pa, hindi biro yung gastusin dyan. Number one, malayo siyang puntahan, no? Wala kang parang mostly ang pumupunta diyan kasi medyo luuban siya, no? Doon sa malayo siya sa Kabiasnan. Talagang parang ang alam ko lang is yun eh, private vehicles ang nakakapunta. Wala akong nabalitaan at nadinig na mayroong mga public transport. So yun yung kanyang yun yung kanyang isa sa mga challenges in going there, no? And then later we'll find out na hindi lang kasi pangbalikan siya na biyahe. When you go there to spend it for a few days. Parang ganon. Anyway, so ulitin natin ang kanyang rule of thumb, no? Ang kanyang golden rule, the spa is the reason for the trip, not just an amenity. Okay. Beautiful. Now, next. In here, tulad na nasabi natin kanina, overnight accommodation. So main characteristics as what we have mentioned kanina, ang destination spa ay overnight accommodation wherein guests stay for several days. No? Often, sabi nga dito, 3 to 7 nights. Okay? So talagang hindi siya balikan, no? Hindi siya balikan. Pangalawa, mayroon siyang tinatawag na all-inclusive programming. Okay. So the price typically includes not just the room but all the meals. Kasama na yung breakfast, lunch, dinner at yung kanyang fitness classes, mga workshops, educational workshops and a certain number of spa treatments. So ayan. Okay, so ayan pa yung pumasok si Mara. Okay, welcome Mara. Pwede sana makita namin yung video mo po. Okay lang. Rhea, pakita ka rin konti para lang makita ka din ni Mara. Hi Mara, magandang umaga. Hello Mara, Miss Mara. Miss Mara, Lorraine. Okay, sige. Magmamasid ka na lang Mara, tuloy lang kami. We are now sa aming initial discussion patungkol sa destination spa. This is our topic today. Last week we discussed about the day spa. Ano ba yung characteristics at distinction ng ating day spa? Sa ngayon, ang ating topic is about sa
yung tinatawag natin destinations pa. So moving forward, sabi nga o balikan lang natin ng saglit yung na-mention natin kanina, ang main characteristic ng tinatawag nating destinations pa ay una sa lahat, siya ay nagbibigay ng overnight accommodation, no? So which would mean the client can or the client expects to have a multiple day of stay, no? Hindi lang siya isang araw, hindi lang siya balikan, no? Unlike sa days pa within the day you could enjoy the services already. Okay, so yung pangalawa, all-inclusive programming, we have mentioned already na hindi lang room ang binayaran mo, hindi lang pagkain, no? Kundi meron na siyang kasamang fitness classes, no? Meron na siyang kasamang workshop, educational workshop, and a few spa treatments. Yun yung ano niya, yun yung kumbaga package siya eh. Hindi lang siya isang bagay na i-enjoyin mo lang and then that's it, no? Mahaba siya, marami siya, no? So that would mean for you stay there for several days, talagang maano mo na siya, no? Ma-enjoy mo na yung inaasahan mong dapat mo ma-enjoy. Okay? So there you are. At yung pangatlo is the holistic focus. Ano yung holistic focus niya? The goal is lifestyle change. Yun eh. Yun yung ano nila. Kung ano ka before you came in, dapat ito na yon ang mangyari sa iyo after a few days. So, hindi lang siya parang pampering. Kasi yung days pa, pampering yung kanyang focus. Di ba, Rhea? No? Gusto mo lang ma-relax, maibsan lang yung mga naramdaman mo, yung ganon. Pero ito sa destinations pa, talagang it addresses a whole lot of things, no? Meron na yung kasama na diyan physical, yung mental, emotional, and sabi nga din dito, even sometimes the spiritual health, no? So So holistic na, ito yung totoong holistic na sinasabi. Kasi talagang sinakop niya lahat eh. Sinakop niya lahat. And it is expected that once you avail of the service ng isang destination spa, lahat ng needs na ito ay natutugunan. Okay? You're able to meet everything. Yan. Although, syempre alam naman natin, real talk tayo, kung may mga problema tayo sa ating buhay at physical man yan, emotional man yan, psychological yan, talagang hindi yan matutugunan ng ilang araw. Pero somehow, meron kang starting point, no? May startup ka kung saan ka maaaring magsisimula. Okay. So the next thing here is yan. Let's have a comparison between what we have discussed last time, yung days pa tsaka yung destinations pa. Okay? Ano yung pagkakaiba ng dalawa? Here we can see na sa duration na mention natin kanina, maiksi lang ang days pa. Pero ang destination, multiple days. Accommodation, uh, precisely walang accommodation si days pa. Pero ito, on-site lodging. It mean to say, you stay there for several days. Ano yung goal? Ang goal ng day spa is simply relaxation and pampering. Whereas, tulad na nabanggit natin kanina, medyo mas malawak si destination spa. Kasi ang kanyang purpose, ang kanyang objective is to provide lifestyle change. At meron siyang transformation. No? May transformation siya. Although, real talk kanina, nasabi natin, the transformation may not really happen overnight. But somehow, yung mindset mo na magkakaroon na ng malaking pagbabago. And yung understanding on things, no? Kasi, di ba, nasabi natin na isang feature ng day spa, meron siya mga educational workshops, may mga immersions, yung mga things like those. Okay? So yung programming niya, a la carte, no? So ibig sabihin, no, mamimili ka kung ano yung gusto mo, yun na ibibigay sa iyo. Pero in here sa destination spa, tulad ng nasabi natin, integrated wellness curriculum. No? So,
marami siyang aspeto na sinasakop na, and I think one key feature nowadays is yung mental health, no? Yung mental health issues, no? Kasi yan na yung medyo mas umuusbong na pangangailangan lalo na sa mga kalalakihan. What about the meals? The meals here, sabi nga dito, pagka days pa wala nang kasama 'yon, no? Ay wala ngang snack eh, no? Pero sa destinations pa, kompleto na 'yan. At often, yung meals na yaan ay healthy, no? Kasi meron silang sariling garden. Halimbawa, katulad nung isang alam ko na destinations pa sa somewhere sa Tagaytay, no? Yung Nurture Spa. Yung Nurture Spa, at yung mga karatig niya ng mga destinations pa doon sa Tagaytay area. Mapansin mo, pag pumunta ka doon, meron silang sariling garden, no? Vegetable garden. Nagtatanim sila ng mga gulay na yun yung siniserve nila sa kanilang mga clients. Okay? So, yung ano doon, yun yung source. Kaya, 'di ba, pag sinabi kasi natin na healthy lifestyle, sinasabi natin na ang tawag nun, healthy food, ang ano diyan is organic, no? Organic, that means sila yung nagtatanim mismo. Okay? So, often prescribed and cuisine. So, yun yung kanilang ano, yung kanilang ika nga yung expertise nila. So, that 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 plainly shows us ang laki ng pagkakaiba ng dalawa, no? Ang laki ng pagkakaiba ng dalawa. Now, moving forward, yan. Ano yung tinatawag natin, pag-usapan natin yung tinatawag na immersion experience. Pag sinabing immersion, ibig sabihin nun, yung talagang first hand na naranasan mo doon sa spa. When we visited at one time, na-mention ko na kanina, when we were invited to visit shall I say, one of the best destination spa in the Philippines, yung The Farm at San Benito. Doon pa lang, tuloy sinabi ko na, doon pa lang pagpasok mo doon sa place, ma-amaze ka doon sa, yun nga, ito, yung makikita mo to, yung picture na yan, ano lang yan, entrance lang yan. Pero yung paligid niya, napakaganda. Napakaganda. No? Talagang doon pa lang, papasok ka pa lang sa compound, ma-amaze ka na. No? Ganun yung kanyang, yan yung kanyang feature na talagang ma-amaze ka talaga, no? So, in here, we will be talking about the immersion experience. So, ano mo yun? Generally, there are 4 pillars, no, ng isang destination spa. Number 1 is yung kanyang physical activity. Okay. Ano yung example niyan? Yung example is yung tinatawag na morning yoga. So pag doon ka natulog, the moment you wake up in the morning, meron na yung schedule eh. Meron nang maglilid doon. At lahat 'yon na gusto nilang ma-enjoy yung gano'ng activity, they would go into a place na meron pong yoga, meron pong pilates, no? So at meron silang ika nga, kung hilly yung area, meron siyang guided na nature hikes, no? Yung maglalakad kayo, ang tawag noon, i-explore kayo doon sa area, no? Mag-hiking, things like those. And then meron din siyang tinatawag na personal training, no? Regarding sa mga, halimbawa, yun nga yung iba kasi meron sila mga yoga training, yung they put in there, no? Mga ganong klaseng activity, or kung ito naman ay nasa tabi ng dagat, mayroon siyang aquatic exercises and even fitness classes, no? So ibig sabihin nun, dito po yung ano niya, yung mga main activity when it comes to what we call as the physical part, no? Physical activity. And the purpose is to energize the body, build strength, and connect with nature. Yan. Ito na po, ano na to, inherent na to, no? Kasi ang destinations pa, tulad na sabi natin kanina, talagang sasadyain mong pupuntahan siya, dadalawin, bibisitahin, and then ayun na, no? When you go there, prepared ka na doon. Kaya lahat ng gamit mo, kailangan mong dadalhin for the several days of stay, no? And ayun, of course, you are ready na for several days, wala kang access sa cellphone. Yeah, tulad sinabi ko,
dito sa the farm at talagang meron lang area na pwede mong gamitin yung cellphone. But beyond that, bawal. Bawal na, no? Kasi yun na yung kanon nila eh. Kumbaga sasabihin sa iyo, kaya ka nga pumunta dito para ma-relax ka, no? So para matigil na yung yung mga stressful na mga bagay na yan, eh, itatabi mo muna yung iyo pong cellphone. Okay. The second one, yan, tingnan natin. The second one, the pillar number 2 is yung tinatawag na nutritional guidance. Okay? Ano po yung mga examples ng nutritional guidance? Healthy, yan, healthy gourmet meals, yan, often designed by nutritionists and meron din siyang kasamang cooking classes, no? Consultations on diet or detox, no? Detox, okay? Detox or cleansing programs. So, yun yung ng part ng nutritional guidance. Ah, Lalo na yung mga iba na the reason why they went there is because maybe they have problems with their diets, no? Or gusto nila magkaroon ng cleansing, no, detox. And I remember one time, I have a friend here kasi right now nasa Jensen ako, ang aking location. I used to operate in Manila for 15 years, and then when the pandemic came in, well, lahat naman ng halos business ay nag-close operation, and I was forced to go home, no, dito sa Jensen, which is my home base. Anyway, so I have a friend here sa Kidapawan, no? This is part ng North Cotabato. Mayroon siyang concept, ang ganda ng concept niya eh. Yung kanya naman, siya ay merong isang place, hindi naman siya kasama sa sabing destinations pa, pero pinupuntahan din siya, no? People come from various places would come to her place, and then yung gusto nila magkaroon ng detox using the tanglad. Yan, alam naman natin 'di ba, maraming benefit yung tanglad. So, yun yung ginagawa niya. No, pina-package niya, halimbawa, o stay kayo dito sa amin and you will have your detox na program, and then I think mga 3 days din eh. 3 days yung sa kanya. Sila na bahala dun sa food. Sila na bahala and everything. And they make sure that they give you the food that is healthy. And of course, the whole thing, the massage, lahat ay may kinalaman sa tanglad. Yun. Yung kanilang pang-detox is tanglad. No? So that's an example of that. Although, yung place niya naman, hindi natin masabing comparable sa typical na destination. But what are we saying here, meron siyang detox or cleansing programs. Yan. Talagang dinadayo siya. Okay? So ano yung purpose natin? Purpose nito. Ang purpose is to nourish the body from the inside out. And I like the second part, which is educate on healthy eating habits. No? Kasi ayon sa mga pag-aaral, you are what you eat. No? Kaya may mga tendency na ang isang tao ay sakitin because they tend to eat foods that are not helping their body. No? Kaya dito sa destinations pa, itinuturo na yan. No? Nagkakaroon ng educational program, orientation, and of course, first-hand experience. No? Maranasan mo yan. Kaya matikman mo, masarap pala yung mga organic na mga food. Yan, no? Although, real talk, medyo may kamahalan po yan, no? Hindi yan tulad ng mga pagkain na may mga GMO, yung mga GMO, di ba? Mass production po yan at chemical po halos nagpapakilos. Pero sa atin po, pag when it comes to organic food, yung pinakain natin na organic, talaga medyo mahal ng konti. No? Because it takes time to grow this kind of food na wala mga fertilizer. Okay? So that's the second pillar nung tinatawag natin na destinations pa. Now, the third pillar, let's move on to the next one. The third pillar is yung treatments, no? Therapeutic treatments. Yan. So, dito na papasok yung karaniwan makikita natin sa mga day spa. We have the massages. Ayan. Halo-halo na yan, no? Iba-ibang massages, Swedish massage,
Hawaiian Lumi-Lumi massage, shiatsu, and so on and so forth. And meron na rin mga facials, mga body wraps. Yun, karaniwan to ino-offer sa mga day spa, di ba? Hydrotherapy and traditional healing practices like the Filipino Hilot. No? So, sa therapeutic treatments, this is something that is also being offered sa mga day spa. Okay? Ayan. Ayan. So ano yung purpose nun? The purpose is to provide healing, release tension, and facilitate deep relaxation. So here we can see na talagang recognize, no, even here sa day spa or sa destination spa, yung facilitation ng deep relaxation through the massages that we offer. Okay. So kaya nga tuwing makikita natin, talagang yung destinations pa, talagang sinakop na lahat, no? Ibig sabihin nun, you are given your uh, money's worth, no? Tama ba? Yung value for money, I'm sorry. Yung value for money, yung sinasabi. Pero in all honesty, nung napagtanong-tanong namin to nung araw, nung we went there sa the farm, $1 din yung kanyang price, no? So hindi siya karaniwan afford ng ordinary Pilipino. Yan, no. Pero sulit, yan. Kaya nga ang mga bisita nila hindi lang mga locals eh. Marami diyan mga foreigners, no. Marami diyan mga those coming from abroad and who would like to have a place where they could not only relax but also receive talagang transformation. Ayan. The next one, education and workshops. Yan, very very important, no? Education and workshops at we can in our presentation, sabi nga dito, ang mga examples ng education and workshops ng isang destination spa ay yung mga seminars on what? On stress management, meditation classes, sleep hygiene workshops, may kasama pa siyang life coaching sessions, no? So ibig sabihin noon ay ito yung component na may pagtuturo. Ito yung component na kung saan ay, 'di ba, na-mention natin is a major bulk ng destination spa is transformative. No? May transformation. Yung buhay na ganito after visiting a destination spa, nagkaroon ka ng reorientation and then you have a better appreciation on what you should do and what you shouldn't do para magkaroon ng healthy lifestyle. And the purpose of which is to provide guests with tools and knowledge to continue their wellness journey at home. No? So, wellness journey. So, hindi lang siya panandalian, kung hindi pang matagalan for a while. So, there you are. Yun yung tinatawag natin na 4 pillars. No? Ulitin natin. When you talk about the 4 pillars, number 1, meron siyang mga physical activity and kasama na dyan yung mga morning sessions, mga yoga, nature hikes, and everything related to physical activity. And then pangalawa, we have seen na meron siyang nutritional component, no? Yung sa pagkain, ano yung mga lessons on how to prepare healthy food, mga salads, and even yung mga detox or cleansing programs. At ang pangatlo is yung dito papasok yung therapeutic treatments, kasama na yung mga massages, no, facials, hydrotherapy, and yung tinatawag nating traditional healing method, the Filipino healing method. At yung panghuli ay yung tinatawag natin at na-mention natin, na pag-usapan natin kanina, has something to do with the educational component ng mga pagtuturo upang sa gayon ay magkaroon tayo ng effective, no, at doable. Pag sinabing doable, magagawa na mga pagbabago ng ating mga activities, no, healthy lifestyle activities. Okay? So yun yung 4 pillars. Now, as we move on,
tingnan natin ngayon, I'll have a short video on the farm. Ito yung napag-usapan natin kanina, and let's take a short video on this. Now, we watch a video on this. Rhea, may audio ba? Paki-thumbs up kung may audio, kung may naririnig kayo. Wala po, sir. Walang audio. Paano kaya to? Mhm. Let's check. Kasi ang ganda ng audio eh. Sayang kung di nyo mapakinggan. Sige, walang audio, so i-discuss ko na lang kung ano yung nakikita nyo. Ulitin natin. So this is the entrance nung the farm at San Benito. Yeah, very beautiful. May pool sila, then it's talagang nature, makikita mo sa paligid. And also, one thing that's noticeable is dahil medyo kamahalan, kaya hindi masyado marami yung pumupunta dito. Kaya talagang masusolo mo yung buong paligid, no? Tahimik, and it's quite serene, ika nga. And then tulad sinabi natin, nobody's using any cellphone, you're not allowed. Kaya tahimik, walang nagtatawagan, walang nag-iingay. And then, ayan. Ito na yung one activity na na-mention na kanina, morning activity. Mayroong yoga sessions. If you are an exercise buff, you can do exercise yourself. You can go along that area. So quiet. No, so quiet. Ayan. So it's a huge place actually. It's a huge area. And you can explore it the whole places. Ito na yung tinatawag natin ng mga physical treatments, and the one that you can see is ano yun, isa sa mga services, no? Acupuncture, you have the pool. Oh, it's beautiful when it rains, no? Kasi talagang maririnig mo yung yung patak ng ulan. Ayan. Tulad sinabi natin, lahat ng mga food dito, mga ano niya is organic. Yun yung ini-enjoy ng mga clients. The food, the treatments, yeah. Very, very beautiful. Yan. So that's the farm at San Benito. It's located sa ano to, doon po sa Batangas. So talagang beautiful place. Anyway, so as we move on, ayan po. Yeah, this is our case study, the farm at San Benito. At tulad nung nasabi natin kanina, yung this destination spa is world class, no? World renowned. At matagal-tagal na rin siya, 20-year-old wellness resort in the Philippines. It is a perfect example of a luxury destination spa. So hindi lang siya destination spa, kung hindi qualify pa siya, luxury. Medyo mahal talaga. That has evolved to include medical wellness. It recently joined the Marriott's Autograph Collection and features the Holistic Sanctuary, offering
a medical center offering supervised naturopathy treatments. Kaya may nakita tayo kanina, di ba? Yung acupuncture. So kasama na po yan. Okay? So yun po yung ano natin, no, kapansin-pansin dito sa ano sa the farm. Kaya ang the farm, when we were able to talk to the owner, alam nyo, minsan off the record lang. Kasi kasama namin yung mga members ng Spa Association of the Philippines. I happen to be the secretary at the time. Merong sinabi sa amin yung may-ari, no, yung pinaka-may-ari nung the farm. Ang hindi ko makalimutan kasi marami siyang kinuwento. Ang hindi ko makalimutan yung sinabi niya patungkol sa mga Filipino na mga therapists. Alam niyo itong sinabi niya. Atin-atin lang 'to, Huwag kayong maingay. Sabi niya, the Filipino therapists are very good. They're very good, no? So, talagang hangang-hanga siya. By the way, yung may-ari po hindi po Filipino. No, I think he's an Indian national. Basta hindi po siya Filipino. Yun po yung may-ari po nun. Kaya na-amaze ako nung sinabi niya, ang galing. Coming from him na who's not a Filipino and telling everybody present na excellent, no? I have no question about their skill and their ano, yung kanilang ability to do the massage and provide healing. But there's a problem. Ito yung catch. Although the Filipinos are very good, here's one big problem. Alam mo anong sabi po niya? The problem there is the Filipinos are what? They are lazy to study. Malungkot na, no? Sabi niya, magaling ang Pinoy pero tamad mag-aral. No? Tamad mag-aral. Kaya medyo hindi namin alam kung paano kami magre-react. Personal, hindi ko alam eh. Di ba? Kasi coming from him, una, talagang pinuri niya ang galing ng Pilipino, mahusay ang mga Filipino therapist, pero yun nga, the problem there is that the Filipino therapists are lazy to learn, no? Lazy to study. So, I hope na hindi na yan. Kasi that was how many years ago? I think mga 10 to 15 years ago yung visit namin sa the farm na sinabi niya. And I hope kung ngayon ko siya makakausap, sasabihin niya, oh, the Philippines are excellent because they also love to study and learn. Okay? So, yun naman talaga eh. Pagka kahit anong husay at galing natin sa ating larangan, kung tayo ay tamad mag-aral, maiiwanan tayo. Bakit po? Kasi yung panahon natin ngayon, napakabilis ng mga changes, napakabilis ng mga pagbabago sa ating paligid, no? Kaya yun, kung hindi tayo makikisabay sa mga pag-aaral, and I think the latest information I got is sabi nung dahil sa pasok po ng artificial intelligence, 'di ba, yung AI, mayroon ako nabasa sabi po kung dati umaabot ng 5 years, yung 5 years nagbabago na lahat, practically everything is new. Pero sa ngayon because of the presence of AI, 2 years 2 years. Ibig sabihin yun yung alam mo 2 years ago, obsolete na yan. Kasi ang daming bago ngayon. Ganun kabilis. No? That's why if people are lazy to learn and study, wala, maiiwanan ka talaga. No? So kaya mahalaga yung pag-aaral, yung pagsasaliksik, and you keep pace with what's the latest para you stay in competition, ahead of competition. Hindi ka lang nagso-survive kundi talagang nag-excel ka kasi pagka if you relax a bit, no? Medyo kampante ka ng konti, matatabunan ka ng mga iba na naman na talagang they maximize the use of artificial intelligence and they stay more competitive, no? So hindi lang naman kasi sa service pati na yung gamit po ng technology, yung ganon. Kaya yeah. Actually, mahabang usapin po 'yan, hindi lang sa hindi lang sa ngayon. Anyway, so there you are. Our perfect example, as we have said kanina, is the farm. Okay? Ayan. Okay. Nandito pa rin panghuli. Lang siya, naligaw lang siya. Okay, so I think that's about today, yung ating discussion today about the destinations pa.
last meeting, tulad ng nabanggit na natin kanina, we discussed lengthily about the day spa, ano yung kanyang mga ino-offer, ano yung kanyang advantage, no? And then yung kanyang mga services, no, na pwedeng i-offer. And then late today, we discuss about the destination spa, and we try to compare as well, no? Ano yung advantages at disadvantages ng dalawa. Siguro sa honest opinion ko lang, ang disadvantage lang ng destination spa and in the spa that we have just discussed is very, very expensive. So, I think I think mayroong sumusulpot ngayon, no? Halimbawa, tulad ng sinabi ko na sa inyo, yung Nurture Village, no? Yung diyan sa may Tagaytay. Kaibigan natin yung may-ari niyan, no? Yung presidente niyan, yung mag-asawang Tourville. Ito makita din natin, this a little cheaper and more accessible, no? Kasi ang Batangas malayong-malayo po 'yun, eh. Pero itong sa Nurture Village, malapit-lapit lang siya. Actually from the highway, major highway ng doon sa may Tagaytay area, siguro nung binabiyahe namin mga hindi lalagpas ng mga 10 minutes from the highway patungo doon sa village, no? And then they grow their own food. Sila yung nagtatanim ng kanilang sariling mga pagkain which they serve to their clients. And there's also another one, hindi ko na ma-mention yung pangalan niyan, pero meron din silang ganong concept. Almost malapit din sa Nurture Village, no? I just honestly hindi ko na maalala kasi yung pangalan ng but the same concept, meron silang vegetable garden, yung ganon. Pero ang strength nila massages, no? In fact, kaya ako nagagawi ng area na yan nung araw kasi many of them are asking for training para sa licensure, no, LMT. Yun, tinitrain natin. So what we're saying here is merong mga destinations pa na not as expensive as the ones at the farm na makikita natin sa ating paligid, no? Kaya lang po, just the same, overnight stay, parang gano'n, no? Kasi kailangang magbo-book ka in advance and then you'll be given a program wherein you can enjoy, okay? Sa Nurture Village, meron din silang pool, yan, you can do swimming there. Ayun, basta ang hindi ko makakalimutan din sa Nurture Village is meron silang taniman nila ng mga gulay, yung mga gano'n. And the place is also excellent, no? Hindi lang siya kalakihan, mas malaki kasi talagang San Benito the Farm. Okay, so I think that's our discussion for today. Unless you have anything to ask, mayroon ba kayo ika-clarify? Rhea, do you have anything to clarify? Mayroon kang itatanong, Rhea? Paki-unmute mo, hindi kita marinig po. Ayan, go Ah, ahead. yes po, sir. Wala naman po, sir, yung Okay. So nakita na natin 'di ba yung advantage at disadvantage ng isa ng dalawa, no? But yes tulad ng po. sinabi natin, if a person would wish to really have an immersive tsaka transformative na experience, then the best way to go is doon sa destination spa. And of course, if you have extra money, no, kasi medyo mahal. Kahit sabihin na natin yung sa Nurture Village, medyo ang budget niya is localized na siya. Still, no, kumpara doon sa karaniwang mga spa, medyo mataas pa din siya ng konti. Okay? Ayun. Whereas yung day spa, you can just go anywhere, just like what I experienced, di ba? If you last week, yun, no? Lalakarin mo lang, meron ka ng mapagmamasahian eh. Okay? Ma-enjoy mo na. Pamper lang, magpa-pamper. Yes, for pampering, no, for relaxation na sinasabi. Yes po. You can already have it there. Pero yan, like I mentioned kanina, and last meeting, sinabi ko nga, you just have to be very creative na yung i-offer mo is something that's not being offered by the others. Otherwise,
if you have same services being offered, may matatabunan ka, no? Matatabunan ka kasi madami yan eh. Dito lang sa aming area, sa kalye namin, how many are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mga 10 eh. Yung aming street na to. Yang gano'n. Kaya yun yung hamon ko lagi, lalo na sa mga estudyante natin na if you want to stay competitive, number one, you have to be creative. Number two, open ka for new learnings, no? And then adaptability, no? Adaptation. You adapt immediately kung ano yung pwede mong gawin para ang service mo is maging yung unique proposition. Ika nga, ikaw yung pupuntahan because you offer something that is cannot be found in others past. Yung mga ganon. Okay? So, yun yung mga natin, yung mga bagay na we have to really consider, no? And by tomorrow, by next Saturday, sa ating next na session, ay pag-usapan na po natin, itutuloy natin yung this discussion ng iba't ibang mga spas. Okay. And Miss Mara, meron ka bang question or clarification before we end our session for today? Mara, paki-unmute po. Okay. Parang Po. tahimik si Ma'am. Yes, ma'am. Do you have Um, anything to ask for clarification? yes po. Hindi po regarding sa topic today, pero yung regarding po sa mga, aside from this one po, ano po ba yung mga na-offer yung courses po para po sa pag-put up ng spa? Kasi beginner lang po ako. Okay po. No, tulad nung binabanggit ko at tulad ng kayo po yung owner, ma'am, by the way, before I proceed. Meron co-owner po, pero ako po yung ng parang manager kasi. Magma-manage. Okay. Yes po. Kasi po, kung startup po kayo, number one hanapin po ng Business Bureau is meron kayong licensed massage therapist, Okay LMT. po. Opo. Yes po. And then, tulad nung sinasabi ko pa, madalas, kapag ang owner po ay LMT, mas safer po yan kaysa kung sila mag-hire ng mga LMT. Kasi pagka umalis yung LMT at nireport kayo sa City Hall, magsasara kayo. Kasi sabi nga ng Business Bureau, hindi pwede mag-operate na walang license. Okay? So yun Ito yung advantage po. so dito po yung right place to para makakuha po ng LMT. Well, we offer po Yes po. ang AUSA, the Asian Wellness and Spa Academy, we've been accredited by DOH since 2013, no? Okay po. So original po tayo na na accredited ng DOH to do training. And Yes. then once we train our students, then we recommend them to DOH para Paano po yung, makapag-exam yes sila. po, sir. Mm-mm. Paano po yung setup po, sir? Online po? Kailangan po na pumunta? O walk-in po ba dapat? Sa ngayon po, ma'am, kasi like I said, we've been in Manila for many years, no? 15 years kami almost. Diyan Yes kami po. talaga nagsimula. But after pandemic, I moved into the province. Kaya lang, since accredited naman tayo ng DOH, we conduct training online. No? So Ay, every pwede po day, online. we Okay. do, 12 o'clock to 1 o'clock every day, Monday to Fridays. Meron tayong Zoom. And right now, we have over 50 students na nag-enroll para po sa June na examination. Kaya lang yung June exam schedule natin, patapos na kami. Actually, tapos na kami kahapon ng aming last sessions. Kaya kung if you would like to or send someone to take or to enroll, that will be for December. Pero ang classes will start on July. July, August, September. 3 months po yung training natin na every day and then via Zoom. Okay, okay lang naman po sa akin yun. Pero, Mm. yung ano po, yung training is, walang hands-on po na experience. Para lesson po lahat yun. Oo. Yung ano po, kasi ang aming experience naman po, almost 90% ng estudyante, mga massage therapists. So, hindi masyado ako hirap magturo na online. Okay. No? Yes po. Kasi yung structured naman kasi yung sa DOHC, yung 5 basic strokes, effleurance, Yes. resistance, friction, tapotment, vibration. Structured naman yun, susundan na lang nila, i-memorize na nila yung mga variations, and then I will require them to submit a video. Submit kayo ng video na, kunwari, merong assessor, ikaw magde-demo at meron kang model.
no? So yun yung gagawin nila. Ano po yung Pero requirements to enroll, sir? for enrollment, number one, mag-enroll sa website ng AUSA, Okay po. AWSA, and then click lang yung enrollment. Sa ngayon, I will not charge any tuition fee muna at saka enrollment fee kasi Yes po. enrollment pa naman. Kailan ginagawa ko, in-encourage ko na yung mag-exam, mag-training para sa July na sumali na, mag-enroll na kasi bumubuo na rin ako ng group chat. No, Sige po. bumuo na ako ng group chat para po sa December na exam. So, Sige doon po. pa lang nag-share na ako ng mga information kung ano yung mga If okay paghandaan, po, ang mga ano. send na lang po yung link sa pag-enroll. Ano po? Kasi po ng link po, sir, ng kung Sige. saan enroll, sir. Sige po. Send ko na lang yung link, Miss Mara. Yes po, sir. Okay. Sige. So, salamat. And Interesado po talaga ako mag-enroll. Yes po. yes. Okay. So, Rhea, wala ka ng habol na tanong? As of na wala naman po. Wala naman. Sir, pahabol lang po, sorry. Magkano po pala yung tuition po? Yung sa Ang ano per na? sandali, ma'am. Sandali, ma'am. Yes po. Yung standard po na enrollment fee natin is 1.6. No? Non-refundable po yan, no? 1.6 po. Pero yung tuition, ang ating tuition is 8,850. Way below sa karaniwan yan sa Manila kasi ang standard ng tuition is 15,000. No? So Yes. atin po, we offer it 8,850. Kaya lang, katulad nung sinabi ko sa mga nauna na batch nyo, naunang na batch, sabi ko pag umabot kayo ng 50 na for the class, ipa-flat rate ko ng 7,000. No? Okay Ipa-flat po. rate ko ng 7,000. Pero that will depend on the number of students. Otherwise, it will be 8,850. Yes. And then pwede naman siyang bayaran ng one-time payment, pwede din siyang bayaran ng installment. No? So pag Okay. installment, that would be 3 months, no? Kasi ang training is 3 months. Yan po yun. Sige po. Bale, okay na po to enroll, to follow po yung tuition. Like sabi mo po ganun. Opo. Okay na to register. To follow na lang po. Oo. Enroll na lang po kayo. I-send ko yung link o whoever ipadala nyo. Yes. By the way, kung kayo po ay mag-open pa lang po na inyong spa business, ito po yung ginagawa po namin, no? Yes. Kasi pag mag-register kayo sa Business Bureau, yun yung unang tanong. Meron ba kayong license na massage therapist? Kasi hindi nila tanggapin yung TESDA. TESDA is not a license. Okay. Malinaw kasi yung sa TESDA, National Certificate. So, certificate siya na ang tao ay trained ng TESDA to do massage. Mas okay Pero po ito. when it comes to business requirement, license. Ngayon, like what I mentioned kanina, kung sakali lang, kunwari pumunta na kayo ng Business Bureau, hinanapan kayo ng license, pwede ko kayong bigyan ng Certificate of Enrollment. Tinatanggap yun ng Business Bureau kasi number one, accredited tayo ng DOH. Number two, pwede nyo sabihin, magti-training pa lang po ako and magti-training ako and then mag-exam pa lang ng DOH. Yung ganon. So tinatanggap nila yan, no? Pwede ako mag-issue on that. Oo. Sige. Bale, Ganun sir, lang. habang may mga tanong ako regarding sa pag-open and mga kailangan, sir, kailangan i-message kita to. Oo, yung sa opening, ma'am, Advance. next few topics natin is about opening a spa business. That's good. Pwede mong sundan. Although, technically, kung gusto mong, kasi ang training natin na ito sa spa management course is mga 3 months din ito. No? 3 Yes. months yung ating training. So, kung gusto mo magkaroon ng lalim at mas malalim na kaunawaan sa spa management, then you may enroll here. Okay, so same thing, you can go to the website and then nandun po enrollment form. But I will send to you the link later para Thank you. kung gusto mo lang na either way lang naman LMT or spa management. But I highly encourage yung mga spa owners to undergo training kasi mas magastos yung gumastos ka, nag-invest ka, tapos hindi mo alam yung patutunguhan ng iyong spa business. Yung ganon. Yung ginagawa kasi ng iba parang
para mang feeling nila madali lang mag-operate and then they start operating pero marami silang hindi naintindihan, bumabagsak yung business. No? Kasi hindi lang naman yan, ano yan eh, maraming aspeto ng spa management na kailangan matutunan para maging effective yung spa business. No? Kasi kahit LMT, naman ano po yung ibig sabihin ng LMT again, sir? licensed massage therapist, Okay, sige po. opo, ang nag-o-offer lang po niyan DOH. Okay, okay po. Requirement po yan ng DOH. Okay. Ng Business Bureau, yung license. Sige po. Sige ma'am, kung in Thank case you, lang you ma'am. have other concerns, you PM mo na lang po ako. Yes And po, then I will po. mag-usap na lang po tayo. I'm very willing to give you all answers to answers to Thank your you po. questions. Okay, maraming salamat and Rhea, maraming Salamat salamat. po, sir. See you again next Saturday and then mag-ready ka kasi 'di ba sabi ko mayroon akong bibigay na assignment. Magkakaroon kayo ng class reporting so I will just give it to you later on. Pero wag mo na ngayon. Para lang Sige po, sir. kasi ang klase natin is highly interactive. Okay. Salamat po. God bless. Salamat Bye din po, po. sir. Thank you po. Salamat. Bye-bye. Bye. Okay, thank Bye. you po.